Ako nga pala si Major Jeffrey Buada, dating company commander ng 15th Scout Ranger Company ng 5th Scout Ranger Battalion assigned sa Sulu at na-assign din kami sa Marawi at after ng Marawi Siege, bumalik kami ng Sulu. At isa sa mga hindi ko malilimutan na encounter sa Sulu ay ang 3 days na encounter ng buong batalyon. So sa 3 days na yan, every day, halos every hour may encounter na nangyayari. So hindi ko makakalimutan to kasi dito ko na-prove na hindi ako iniwan ng mista ko na si Major Aquino. Siya yung company commander ng 13th Scout Ranger Company that time. At pinakita ko rin sa kanya na hindi ko siya iiwan kahit na anong mangyari. So, dun namin nasubok yung tatag ng samahan namin lalo na sa oras ng pangangailangan. Pero during that time, ano pa kayo, no? Galing lang kayo ng Marawi. So ano sabi ng tropa mo, ma-encounter na naman kayo? After ng Marawi Siege, bumalik yung unit namin sa Sulu. So, minsan, natanong din ako ng tropa, Sir, kagagaling lang natin ng Marawi Siege, ilang buwan na puro gera. At ngayon, dito pa tayo sa Sulu bumalik. At ina-expect na marami ulit na combat operations na kailangan gawin. So, ang sagot ko, simple lang ang sagot ko sa mga tropa nun. Sabi ko, kaya nga tayo Scout Ranger. Ibig sabihin, isa tayo sa mga pinagkakatiwalaan ng mga units. Pag binigyan tayo ng mission, ibig sabihin, ganun na lang kalakas yung tiwala nila sa atin. At alam nilang hindi natin sila bibiguin. At huwag kayong mag-alala, sabi ko sa mga tropa, sa kahit anong mission, sasamahan ko kayo. Kahit gaano pa kadelikado yan, hindi ako mawawala sa tabi nyo. Sabi ko rin sa nila na lalaban ako na katabi ko sila. Lahat sila iuwi ko ng buhay at hindi ako papayag na may maiiwan. As much as possible, gagawin ko lahat para lang maiuwi ng buhay at alam ko kung gaano kaya halaga ang buhay ng bawat isa sa mga tropa, ganon din yung halaga ng buhay ko. So kung paano ko protektahan ang sarili ko, ganon ko rin kayo protektahan. Kasi alam ko, kung may naghihintay sa akin na pamilya na dapat makauwi, ganon din sa inyo. May mga naghihintay din na pamilya sa inyo. So, hindi ko kayo iiwan. Pag may combat operation, laban lang tayo. So sa Marawi, ang kalaban nyo ISIS, Maute. Ngayon, balik Abu Sayyaf kayo dito sa 3-day encounter. So sa Sulu, kino-confront namin ang mga Abu Sayyaf. So, mga Abu Sayyaf groups, nagre-range yan sila ng mga 40, 70 members, depende sa grupo yan. So, nabigyan kami ng mission nun. May target kami. Target yung buong batalyon. So, kanya-kanya kami ng sectors ng mga companies, mga Scout Ranger companies. So, sa first day, na-encounter ang 13th Scout Ranger Company. Sad to say, sa kasamang balad, may naging casualty on their part. So, but still, yung mission kailangan nating ituloy. So, sa second day, habang nag-clear kami ng mga targets namin, na-monitor ko sa radyo na tumawag si Major Aquino sa battalion headquarters namin kay
kay S3 at kay battalion commander namin that time si Colonel Joe Malesa. So na-monitor ko na ang sabi ni Major Aquino, "Sir, kaharap namin yung mga kalaban dito. Marami sila." So dinescribe din niya, mahaba yung buhok, maraming may mga hawak na mga high-powered firearms. So that time, almost 1700 onwards na, so expected na malapit ng dumilim. So nung narinig ko sa radyo yun, hindi rin ako nagdalawang isip na mag-recommend kay Batcom. "Sir, if I may," sabi ko, wag na muna nating ipatira sa 13 SRC yung mga kalaban kasi padilim na rin. Baka mahirapan lang tayo mag-pursuit or mahirapan tayo sa mga mag-support sa kanya kung kinakailangan. So nirecommend ko sa kanya, ipahold na lang natin sa 13 SRC ang position nila. Total, hindi naman sila na burnout. Tapos buong gabi gagawan namin ng paraan yan, lalakarin namin hanggang sa makadikit sa kanila. I-occupy namin yung high ground na malapit sa location ng kalaban at ng 13 SRC. So pumayag si Batcom that time. So ganun yung nangyari. Buong gabi, immediately after namin hapunan, prepare ng mga tubig, mga gamit namin, immediately buong gabi nag-start na kaming maglakad. So hindi naging madali ang paglalakad namin kasi halos zero visibility. Nandun yung masukal yung lugar, akyat baba. So dahan-dahan yung lakad namin. Dapat hindi ma-monitor na may naglalakad. So naging challenge din yung sa amin na dapat ma-occupy namin yung high ground nang hindi kami na-burn out. So good thing lahat ng buong plano is na-execute. So bago mag-umaga, mga 5:30 na ng umaga, sakto na-occupy na namin yung high ground na malapit sa location ng 13 SRC at ng mga kalaban. So sa baba na lang ng high ground na yun, actually nandun na yung ilang members ng mga kalaban. Pero hindi namin pwedeng tirahin since kailangan maunang makapag-provide na ng makapag-assault yung 13 SRC. So nandun kami that time para mag-support. So nandun din yung platoon leader ko. Actually, first na combat operation niya yan. First na encounter niya yan. So ino-observe ko rin siya kung anong gagawin niya. So along the way, nasamahan ko siya anong mga dapat gawin, anong mga dapat i-priorities pag sa mga combat operation. So laking pasalamat din ni Captain Dawadaw, dating platoon leader ko na, "Sir, ganito pala yung ginagawa. So ganito pala." So may mga natutunan din siya that time. So nung encounter na yan, sinabihan ko na si Major Aquino na, "Wok, nakaposition na kami, maghihintay na lang kami ng signal nyo." So immediately nag-respond si Major Aquino. That's the time na pumutok na sila, nag-start na silang mag-assault sa mga kalaban. So tama rin yung naging assessment namin na yung mga kalaban, pagka firefight, kukunin nila yung high ground, which is hindi na nga nila makuha kasi nandun na kami.
So maraming nag-attempt din na umakyat. So naririnig namin yung mga sigaw nila, palitan ng putok. Gusto nilang makuha yung position namin pero hindi na namin binitawan yun kaya hanggang sa napaatras namin din yung kalaban. So Meron ka bang hindi makalimutan ng mga actions ng mga tropa mo sa second day na encounter na yan? opo sir, bali dun sir, inuulan during the firefight, inuulan na rin kami ng mga 2 o 3 ng mga kalaban. And yet, malaking tulong din yung helmet at yung position na nauna kami. So, nakapag-seek kami ng cover. At the same time, nakapag-provide yung buong company ko ng support by fire para sa 13 SRC. So, in short, hindi makaabante ang kalaban sa position namin. So, yun. Yung mga tropa, sinunod din nila yung mga proper sectors of fires nila kasi hindi kami pwedeng magkamali doon kasi konting lihis ng bala namin baka sa 13 SRC bumagsak yung mga putok namin. So, again, maganda yung na-occupy ng 15 SRC that time, ng company ko. Nakita ko yung mga platoon leader ko, yung mga platoon sergeants ko is nasusupervise nila yung position ng mga tropa that time. So, tuloy-tuloy ang pag-assault ng 13 SRC hanggang sa na-clear ang location ng kalaban na may mga nakapag-recover ng mga maraming mga items, mga gamit nila, then mga nagkalat na rin yung blood stains. So we believe na yung effort na yan nag-inflict ng malaking casualties or ng maraming casualties sa kalaban. So again, after nyan, tinuloy-tuloy pa namin mag-request ng indirect fire support. So, dun sa kung saan namin nakitang nagwi-withdraw yung mga kalaban, so nag-request kami ng mga indirect fire support. Then, yun. Sad to say, nagkaroon ng casualties ang 13 SRC. Siguro, kahit masakit tanggapin, mga hindi namin maiiwasan na mga bagay. So, yan. We have to continue pa rin yung mission. Yan. At nagpapasalamat din kami nag-thank you rin ako kay Major Aquino kasi that time alam kong nag-effort din siya para hindi ma-occupy ng kalaban yung position namin. At the same time, in return, ginawan ko rin ng paraan para hindi mabuhos yung buong fires ng kalaban sa kanila. So, kahit pa paano, na-minimize yung possible casualties on the sa side ng mga Scout Rangers. So, yung Sulu experience mo na yan na after Marawi, parang kasing bigat din, di ba? Ang bigat ng kalaban nyo ng Marawi, ito mabigat din to. So parang sa perception ng tropa, parang trabaho na lang o parang sir, pahinga naman ng kaunti. Sir, sa mga tropa, hanggat alam nila na nandyan ang mga officers nila, nandyan na hindi sila papabayaan ng mga leaders nila, mga commanders nila, hindi yan sila mapanghihinaan din ng loob, sir. So, go lang ng go. Alam nila na para sa yung ginagawa nila ay sobra pa sa ina-expect natin na gawin nila. Pero
hindi yan sila mapapagod na gawin ang tungkulin nila basta para sa bayan. Hindi mo makikitang mapanghihinaan ng loob ang mga tropa. Go lang ng go yung mission kung ano yung mga ipagawa natin sa kanila. Then, after nyan, so, yung third day na encounter naman, habang naglalakad, 15 SRC na ang leading that time. Then, habang naglalakad yung yung company ko, may mga nakita kaming mga trackings. Ayan. Tapos, may mga nakita rin kaming mga bagong hukay. So, kailangan namin sabihin kay Batcom na kailangan nating i-halt muna yung paglalakad at may kailangan tayong i-clear. Yan. So, inutusan ko yung tropa na mag-secure. Tapos, in-assess namin kung ano yung mga nakahukay. So, hinukay namin, pinahukay ko sa tropa. Nakita namin dun yung patong-patong na mga kalaban, mga enemy killed. So, assessment namin, hindi na nila mabuhat, hindi na nila ma-recover lahat. So, ang ginawa na lang ng kalaban, hinukay na lang. At doon din namin nakita na kung gaano karami yung casualties ng enemy side. Then after nyan, tinuloy namin yung paghanap kung saan sila nag-withdraw. So along the way, may napansin ulit na trackings ang lead scout namin. So, nung sinabi niya sa akin na, "Sir, parang may mga dumaan dito, maraming dumaan, bagong apak lang." So, that's the time na naging mas alerto na ulit kami at alam namin na anytime pwede ulit tayong may encounter. So, habang naglalakad, nagkabiglaan na lang kasi ang natusok namin yung pinagharboran ng mga kalaban. So nandun sila nakaduyan, nandun nagpapahinga ang mga kalaban. So nagkagulatan na rin. So doon ulit nagpalitan ng putok. Nakita ko yung tropa paano sila mag-maneuver. Nandun sina Sergeant Pico, Sergeant Soriano. So, nakita ko rin kung paano actually tinamaan yung tropa ko na si Sergeant Soriano tinamaan sa ulo. Pero good thing naka-helmet siya. So, nawasak yung helmet niya. Tinanong ko, musang pakiramdam, parang nahilo lang daw. Pero laking pasalamat namin at hindi kami pinabayaan pa rin ng Panginoon that time. Nandun yung helmet. Yun yung napag-save sa buhay niya. So inulan ulit kami ng mga putok noon, mga M203 ng kalaban. So malakas yung palitan ng fires until such time na naramdaman ko na parang iniikutan na kami ng kalaban sa kaliwa. So sa laki ng inoccupy ng kalaban, kailangan kong mag-request ng another company para bantayan ang kaliwa namin kasi iniikot-ikutan na kami ng kalaban. So without hindi nagdalawang isip naman si Major Aquino that time na ako naman yung suportahan niya. So malayo yung pinanggalingan nila pero nandun sila nag-rush up para lang i-secure yung kaliwa namin. So until such time na nakapag-clear kami na na-assault namin yung position ng mga kalaban. So nandun yung mga set of recovers na naman, mga firearms, mga remaining na mga gamit nila, tapos may mga body count.
mga mga duyan, mga bala. So that time, that was the third day. So naramdaman na rin na kahit kami, kailangan na naming mag-resupply ng bala. So good thing, yan, may orders sa amin na kailangan mo ng umalis na sa encounter site after ma-recover lahat ng dapat i-recover. So that's the time na naka withdraw kami para magpahinga at the same time mag-replenish ng mga bala. So sa encounters namin na yon, doon ko napatunayan yung tinatawag namin na walang iwanan. So nandun yung mista ko, si Major Aquino. Naramdaman ko na hindi niya ako iniwan. Hindi lang dahil sa mista ko siya. Alam ko, as a Scout Ranger, hindi talaga yan nang iiwan. Tapos, laging handang ibigay yung best niya para protektahan ako, para suportahan ako. So, malaking utang na loob ko kay Major Aquino. Yun. Until now, nagpapasalamat ako sa companies nila, sa mga Scout Rangers kasi yan, without them, hindi mahihirapan ang 15 SRC na kami lang. So Jeff, ano yung kwan? Kwento mo nga kaunti yung closeness nyo na magmimista bilang PMA Class 2007 na parang feeling obligated ka na, of course, duty mo na batihan si Ranger Aquino, pero yung gaano kalalim ba yung brotherhood nyo ng magmimista? kami nung mga mistago, natural yan, kung sa kulit, maraming makukulit na mga mistago, nandyan yung biruan, nandyan yung kulitan, nandyan yung tawanan, minsan may tampuan. Pero at the end of the day, hindi namin pwedeng pabayaan ang isa't isa. Kung anong kailangan ng mista namin, lalo na sa combat operation na ganyan, hindi namin pwedeng pabayaan, hindi namin pwedeng hindi samahan, hindi tulungan. So, dapat lahat ng best namin na pwedeng i-offer para lang situate na walang mangyaring masama sa bawat isa sa amin. So, bibigyan namin yan. So, isa rin yung yan, yun sir.